So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ang isa sa top of the line na smartphone ni Vivo, which is a Vivo V50 5G. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, kung interested kayo sa Vivo V50 5G, ito po yung link niyan, nandito sa gilid ng ating video, yung view products dyan. Kung interested kayo mag-purchase ng Vivo V50 5G, i-click nyo na lang po yan at mariredirect kayo sa below SRP na Vivo V50 5G. Pero ang tanong, magkano nga muna ba SRP nito? So ang SRP ng Vivo V50, yung 12GB 256 niya is 27,999. Tapos yung 12GB 512 is 30,999 pesos or almost 31,000 pesos. So yun. So when it comes sa kanyang presyo, ano talaga siya, flagship device na talaga itong Vivo V50. When it comes sa top of the line na ni Vivo rin ito. At yun nga, tingnan natin kung babagay ba, especially yung price niya doon sa specs niya. Pero based sa kanyang RAM, doon sa pinakamura, based sa kanyang storage sa pinakamura, I think medyo skeptical tayo sa 256. Pero again, titingnan naman natin lahat yung specifications ng Vivo V50. So yun mga ka-J-Vlog, next gusto ko i-share sa inyo yung mga ganda rin namang features or mga gandang specifications din ng Vivo V50. And of course, baka pag meron tayong nakitang cons, syempre i-share din natin yan. Number one, sa display ng smartphone na to, nung na-try natin to for the first time, maganda naman yung overall display niya. Malaki yung screen, 6.78 inches, 6.77 inches, AMOLED display pa, hindi lang yon, 120Hz screen refresh rate. At ang maganda pa sa Vivo V50, yung nits of brightness niya, napakataas. Nasa 4,500 nits of brightness yung pinaka-max. Napakataas yan mga J-Vlog. At yes, nung ginamit din natin siya ng actual, super duper na-appreciate ko yung display quality niya. Pero yun nga, medyo meron lang tayong konting komento when it comes sa kanyang resolution. Full HD Plus 1080p. I think kaya pa gawin ni Vivo na mas okay. Beyond 1080p siguro, so 1220 or 1240 or even 2K resolution sana, di ba? Lalo na sa ganitong presyo na almost 30,000 pesos yung pinakamura, or sabihin na natin 30,000 pesos yung pinakamahal na version. So sana beyond 1080p resolution, kasi syempre yung 1080p nakikita natin yan sa mga entry-level smartphones na, di ba? So, yung mga nakikita pa nga natin iba na mid-range na nasa 15K segment, minsan nag-step up na sila. Yung iba 1200 resolution ng in-offer nila sa mga mid-range segment. So, again, 1080p for me is not a perfect fit sa ganito presyo. Usually rin may nakikita na rin ibang brands na beyond 1080p ang in-offer sa ganitong presyo. So kahit na 1080p siya, maganda naman yung ibang overall specs nung display nitong Vivo V50. Next mga ka-J-Vlog, camera. Syempre camera ang pambato ng Vivo dito sa Vivo V50. 50 megapixel main camera with 50 megapixel ultra wide camera, at meron pa tayong 4K video recording support. Dual rear camera system siya. For me, it's okay na dual rear camera system basta useful yung pangalawang lente niya, which is meron dito sa Vivo V50. At hindi lang yun mga ka-J-Vlog, yung front facing camera rin ng Vivo V50 is 50 megapixels. So napakaganda. Yes, try rin natin yung photo samples ng Vivo V50 at super duper ganda na mabibigay na photo quality ng device na to. So yon, kung naghanap kayo ng isang smartphone na more on focus sa camera centric, maganda rin i-recommend ang Vivo V50 para sa inyo. At hindi lang yun mga J-Vlog, meron siyang optical image stabilization, support sa 4K video recording, at ang maganda rin dito yung ring light niya, di ba? Yung flash niya is parang ring light na rin, na nakikita na rin natin yung before sa Vivo V27. Ayan, nandito yan ngayon sa Vivo V50. Next mga ka-J-Vlog, syempre, good deal din na in-display fingerprint scanner, and of course, dual steer speakers. So, usapan chipset tayo. So, yung chipset niya is the Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 chipset, and ang clock speed niya is 2.6 GHz. So, yes, okay rin naman yung chipset niya. So, abangan nyo lang soon na ito, game test din natin to. Pero specs-wise, syempre,
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 chipset can handle naman ng mga pretty much na mga modern games today. Kaya asahan nyo na pwede rin naman for gaming itong si Vivo V50. At yung mga ibang consumers din talaga, mas ipi-prefer or mas piniprefer ang Qualcomm Snapdragon chipset na syempre advantage yan ni Vivo sa mga ibang competitors na usually Dimensity chipset ang in-offer. Pero yon, meron pa rin mga consumers na mas ipi-prefer ang Snapdragon na yan, meron po magandang i-offer ang Vivo para sa inyo. So, chipset for me, okay rin naman siya kahit papano. At ang pinakalas, next naman sa battery. So, battery is a good addition. Napakalaki ng battery capacity. 6,000 mAh na removable battery capacity. At hindi lang yon 90 watt fast charging rate. So, expect nyo na dito sa device na to, pag maglalaro kayo, manonood, mag-scroll sa social media, napakunat po ng battery capacity na ma-offer ng Vivo V50. At pag na-lowbat siya, napakadali lang po niyan. Full charge yan ng 90 watt fast charging rate. Again, in less than 1 hour lang mo, full charge yun na po itong Vivo V50 nyo. So, meron siyang makunat na battery at napakaganda or very convenient na fast charging rate. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa design. So, design is ano naman siya, very eye-catching naman ang design ng Vivo V50 for me. Yun nga, kumbaga pag gagamitin nyo to outdoor, makakuha to ng mga attention ng consumers. Kung ano to, lalo na yung red niya, napakaganda nung, sabihin na natin wine red, diba? Pero itong nasa review natin is yung color blue. Very ano naman siya, attractive tignan. Kaya marami rin pa naman mga consumers pag bumibili ng smartphone, ang una nilang tinitignan is design and aesthetic. Marami pa rin yan. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na more on premium side ang design, ang Vivo talaga is maganda i-recommend para sa inyo. Next mga ka-J-Vlog, ang maganda dito sa Vivo V50, meron siyang ingress protection 68 or 69 water and dust resistant. So pwede po ito malublob sa tubig. Again meron pong mga certain protection na water resistant na pwede pong malublob sa tubig kasi iba ang stereotype nila. Pag sinabing water resistant, hindi po pwede malublob sa tubig. Hindi po. Meron pong water resistant na pwede malublob sa tubig. Take for example, itong Vivo V50 na merong IP rating 68 or 69 na yon. Maganda, when it comes sa ganitong presyo talaga, very acceptable na talaga. New merong ingress protection na mataas na IP68 or 69. So, pwede po ito masubmerge sa tubig with certain deep and certain time lang. So, maganda, meron pong ganyang protection ang mga smartphones today na nakikita lang natin usually sa iPhone or Samsung before. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog for me, it's my opinion sa cons niya, storage. So, for a price tag na 28,000 pesos, I think hindi na talaga perfect maglagay ng 256. Siguro 512 at 1 terabyte na siguro ang best option when it comes sa mga ganitong segment ng devices. Kasi let's face it, 256, nilalagay na yan sa entry at mid-range. Mid-range nga, nag-step up na 512 na, diba? So, sana kung isa kang flagship device, ang i-offer mo na sana, siguro, okay siguro na lahat 512. Tapos, step up mo yung RAM. For example, 12 gig 512 at 16 gig 512 or 12 gig 512 or 12 gig 1 tera, diba? Siyempre, 2025 na, ang lalaki na ng mga kinakain na storage ng mga devices ngayon or ng mga games ngayon. Take for example, nag-game test ako dito sa Samsung ko, sa A16. Hindi na enough ang 128 dahil lang tinetest natin mga heavy games like WoWa. WoWa pa lang 30 plus. Genshin almost 40 plus. COD nasa almost 30 plus gigabytes na, diba? 3 games pa lang yon, wala na. Ubus na agad ang 128 mo. Again, 128 is palit na po ng palit, especially for gaming. Kaya kung hindi naman kayo gaming-centric, okay pa naman ang 128. Pero again, when it comes sa presyo kasi, 28,000, bibili ka 256, diba? So, for me, when it comes sa Android perspective, sabihin na naman na iba, bakit ang iPhone 256? Iba naman kasi ang ano ng iPhone compare sa mga Androids. Kasi syempre, pag Android, marami tong competitor Marami siyang competitor when it comes sa ganitong presyo na nag-o-offer pa ng the best option when it comes sa storage, diba? So, yun lang naman. For me, 256 is not a perfect fit sa ganitong presyo na 28,000 pesos. Pero, sulit din naman yung 12 gig 512 na ma-offer ng Vivo, pero magdadagdag lang kayo ng few thousand of pesos. So, yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko so far sa Vivo V50. So, sana nakatulong ito sa mga sinabi ko. Sana nakatulong yung mga sinabi ko sa inyo kung interested kayo bumili ng device na to. Again, nandito po yung link niyan, nandito sa View Products kung interested kayo mag-purchase ng Vivo V50 ngayon. So, explore natin itong bagong labas sa Vivo V50. Napaka-gorgeous po
ng design na itong device na to. So meron siya ditong dual rear camera system, and syempre yung lente niya or yung sensor niya is Zeiss po. Ayan, Vivo Zeiss co-engineered, and of course itong napakalaki na to is yung mismong flash niya na parang nagsisimbolong ring light na din. Diba? Napakaganda nung design na itong Vivo V50. Ayan yung kanyang back cover. Ano siya? Matte finish. And sa gilid is glossy finish. So nandito sa right side is yung power button and yung volume rocker. Sa taas naman is microphones. Sa left side wala tayong makikita. Sa baba naman is yung SIM tray, microphones, Type-C port at speaker grills. Ayan. So when it comes sa display, napaka-gorgeous ang display na itong Vivo V50. Napaka-smooth ng interface mga ka-J-Vlog. And let's check about phone niya. So meron siyang chipset na Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. So 2.63 GHz with 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage. Hindi swap. So ayan siya. Hindi na kayo nag-swap. And when it comes sa display ng Vivo is nasa ano siya, 120 Hz screen refresh rate siya. So expect nyo smooth yung pag-navigate natin dito sa Vivo V50. Matagal din kami doon, ayan, kami. Sobrang smooth. Camera, let's explore the camera. Syempre ito yung main feature ng Vivo V50. Pupunta na lang. Manonood ka. Kasi yung baka hindi kami dito sa vlog. Ayan, so check natin yung subject. Ngiti ka nga. Wow! Ayan. Diba? Napakalinaw mga idol. Tignan nyo yung mukha ni Kia Bells dito. Napakakinis. Walang lait, diba? Napakalinaw po ng camera ng Vivo V50. Ayan, sobrang linaw. Kaya kung naghanap kayo ng isang camera phone, maganda rin siyang i-consider. So meron siyang ultra-wide camera 0.6 lens. So let's try the sample. When it comes sa kanyang ultra-wide camera, yung aperture niya hindi ganun kaganda compare sa main camera itself. Mas siya, medyo may noise siya sa ultra-wide camera niya. Meron tayong zoom 2 times hanggang 20 times digital zoom tayo dito. Marami tayong ganap sa camera ng Vivo V50. Meron tayong Google Lens, flash, live mode, color style, macro lens. Ayan, meron din tayong macro lens. Settings, ayan, pwede natin ma-activate yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Meron tayong beautification sa rear camera, portrait mode for background blur, and meron tayong night mode for low light shots. Nag-update ka ba dun sa isa mo? Ayan, meron tayong micro movie. Ayan, kumbaga tutulungan na kayo ng Vivo app na ma-post yung mga video nyo ng ganong kadali lang. Meron na silang template, kumbaga. Marami tayong more dito. High resolution panorama, ultra HD document, slow motion, time-lapse, super moon, astro, pro mode, snapshot, food, underwater photography. So since pwede ito sa tubig, so meron siyang IP rating. Dual view mode, yung pwede natin pagsabayin yung rear at front camera habang nag-video, and of course live photo. Sa front facing camera naman, pinaka-max sa resolution niya is 4K resolution up to 30 FPS. Sa rear, hindi natin napanapala yung rear. 4K 30 FPS po ang pinaka-max na resolution niya. Okay. And maganda doon, meron siyang slight na ultra-wide camera when it comes sa sa video recording ng Vivo V50. Meron tayong photo mode, ayan, sa front-facing camera. Malinaw din naman kahit papaano. Meron din tayong portrait mode for background blur. And magandang balita, night mode ay support din sa front-facing camera ng Vivo V50. So let's try to take some selfie. Ayan. Diba? Mas pina-enhance niya pa after taking the photo. Ini-enhance niya pa yung photo niya. Ayan, sobrang solid. Napakalinaw mga ka-J-Vlog ng camera ng Vivo V50.
Basta ang salim So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Vivo V50, ang pinaka main question, Lods, maganda ba siyang i-purchase ngayong 2025? To be honest mga ka-J-Vlog, maganda rin naman to be honest mga ka-J-Vlog, maganda naman ang Vivo V50. Na-try natin siya, maganda yung display niya, napaka-outstanding ng camera niya, sobrang clear, 50 megapixel lahat, maganda yung specs ng camera, hindi lang yon, meron din siyang snappy chipset, maganda ang battery, at of course, mabilis ang fast charging rate niya. Again, for its price tag, okay naman yung price niya, pero yun nga lang, medyo skeptical ako sa 256. Pero, again, pag nabili natin ito sa online, there's a possibility na mura siya, kaya i-click nyo na lang po yung view products natin dito dahil matik, makukuha nyo ng below SRP itong Vivo V50. So, kung naghanap kayo ng isang smartphone na more on camera side, maganda to sa i-recommend sa mga content creators na ayan, pang araw-araw nila ang camera, maganda i-recommend ang Vivo sa inyo, tapos meron siya magandang design. So yun ang ating full review sa Vivo V50. Yes, okay naman siya, naman tong smartphone na to, pero depende na lang kung magkano nyo siya makuha. So yun, kung interested kayo, i-click nyo na lang po yung view products dito para ma-redirect kayo sa below SRP na Vivo V50.